Update sa flood control scam cases at ang inihain na sabina ng DOJ kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Attorney Martinez, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga viewers, sir. Attorney, pakipaliwanag po kung ano ang nilalaman ng mga sabina na inihain natin ng DOJ kay Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla Jr. at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kaugnay sa mga flood control plunder complaints. Opo. So alam po natin na may tatlong plunder complaints. Yung sabina po, ang nakasulat na dyan ay may direktiba na humarap ang respondent and to submit their counter affidavits kung saan po ilalagay nila ang kanilang mga defenses, no? Yung affidavit po na yun, tinatawag natin kontra sa salaysay. So yun po ngayon ang proseso ng preliminary investigation sa DOJ. Attorney, ano po yung naging batayan ng DOJ sa pag-issue po ng mga sabina? Opo. So yung origin po nito ay nanggaling po yan sa NBI DOJ Task Force na binuo ng DOJ on Public Works and Anti-Bid Rigging. Nakita po ng NBI na may sapat na ebidensya para po i-file yung kaso with the DOJ. Nung nasampa naman po sa DOJ, nakita po namin na the evidence warrants a preliminary investigation. Dito po sa preliminary investigation, tutukuyin po namin kung merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para isampa itong mga kaso na to sa tamang korte. Okay. Attorney, sa kasalukuyan pong investigasyon, ano ang pinakabagong ebidensya o testimonya mula sa mga state witness, kagaya po ni na Henry Alcantara at Roberto Bernardo na nakatulong po sa pagbuo ng flood control cases? So for this po, no, sir, you're gonna have to forgive me for a bit because sakop na po ng confidentiality provision yung mga testimonya, yung mga ebidensya na ilahad ng mga state witness. Alam po natin na admitted state witnesses na sina Yusek Robert Bernardo, Engineer Opilencia, Contractor Sally Santos ng SIMS, and si Henry Alcantara. So yung laman po mismo, hindi ko po pwede ilabas, ilahad dito sa publiko. Ang mga sabi lang po natin ay yung testimonies nila ay naging sapat and it satisfied the criteria under the WPSB law na may absolute necessity po para sa mga testimony na to. Attorney, bukod po sa plunder complaints, meron pa po bang ibang mga kasong administratibo o kriminal ang kasalukuyan pong kinakaharap ng mga nabanggit po kanina? Okay, so alam po natin na currently may 14 cases po kasing pending with the DOJ. Yung sina Henry Alcantara po, yung mga state witnesses, lahat po sila may kanya-kanyang kaso na hinaharap with respect to certain projects related to certain contractors. At lahat po ito matatagpuan sa First District of Bulacan, First Engineering District of Bulacan. So ano po yan, yung mga kaso na yan, marami. Okay? Yung common po sa mga kaso na to ay malversation through falsification of public document. Maliban po doon, meron po tayong graft violation of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos marami po pong iba, no? Like bribery, indirect bribery. Okay. Attorney, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Sandra Aguinaldo ng GMA News. Nakapagsampa na ba ng mga kaso sa regional trial courts kaugnay sa flood control projects? If yes, maaari po bang bigyan nyo kami ng detalye? Opo. So currently po, no new cases have been filed yet. What we know is out of the 5 cases po na related sa SIMS construction and trading, yan po yung initial first batch of cases. 2 po dyan, naka-file na, dati sa Sandigan Bayan, and 3 out of the 5 are still currently pending resolution. The resolutions po were said to be issued last week, within this week po pala, no? So we're still currently working on that. For finalization na lang po yan at lalabas na po sila soon enough.
Attorney, sunod na tanong ni Sandra Aguinaldo, nabanggit po ni Prosecutor General Richard Fadulion last week na may ilalabas na resolutions ang DOJ kaugnay sa flood control. May mga bagong resolutions na po ba ang DOJ at para sa anong complaints po ito? Opo, so gaya po nung nasabi ko, wala pa po ngayon, but they're for finalization, palabas na po yan. Siyempre may proseso lang po kailangan sundin, may review na nangyayari para po masigurado namin na yung ebidensya na sinuri ng ating mga prosecutor ay sapat para for us to proceed to trial at masampa sa proper courts. Kasi may ano po dyan may pamantayan ng ebidensya na kailangan nating sundin. Hindi po basta may nilabas na ebidensya, pwede na i-file sa korte. So yun po yung pagsusuri na meticulous na kailangan po gawin ng ating mga prosecutors. Okay. Tanong pa rin po mula kay Sandra Aguinaldo ng GMA News. In your last briefing, you mentioned the state witnesses have returned a total of 316 million pesos to the government. May additional amount po ba na naibalik since then? At kung meron man po, magkano po? Opo. So as far as I know, sir, no new amount has been returned yet as part of the restitution. What we do understand is the amount of 316 is not the final amount. So we clarify po, as to when the amounts will be returned by the corresponding state witnesses who have been admitted into the program. Hindi ko po masasagot yan ngayon. That will depend with the WPP, yung Witness Protection Program and its directors. Okay. Attorney, ay pahabol ko lang kasi may mga nagsasabi, even sa online, ating mga kababayan, na itong si Sir Henry Alcantara naging state witness. In case po na mapatunayan yung mga allegation sa kanya, yung mga issue sa kanya, pwede ba siya matanggal sa pagiging state witness? Okay, ganito po yun, The admission as state witness is already an admission or alam na po natin na may culpability po ang mga na-admit as state witnesses. Okay, so kaya po ang isang criterion, isa sa mga criteria under the WPSB law, that's the Witness Protection Securities Benefits Law, ay hindi sila ang most guilty. And with respect to the cases kung saan po sila nagbigay ng testimonya to be admitted, hindi po sila ang nakikita most guilty ng members of the WPP. But hindi po ibig sabihin yan na hindi pa po sila pwedeng makasuhan in the future if they will be found to be the most guilty with respect to certain cases. So ang sagot po sa tanong na yun, the short answer is with respect is yes. They still can be held liable. They can still be tried and investigated and tried for cases where they are found to be the most guilty. Attorney, ano po ang inaasahang timeline ng DOJ matapos ang preliminary investigation? Kailan po posibleng magdesisyon kung may probable cause at kung kailan maaari pong maisampa sa korte? Okay, so ayon po sa ating revised manual for prosecutors, prosecutors have 60 days from the time the case is filed to resolve the case. Extendable pa po yan ng 30 kapag complex or masalimuot po yung kaso. Like in this case, for example. Pero naiintindihan po natin kailangan ng konting urgency. Sapagkat syempre this is very important. Pieces of evidence may get lost that are crucial to the case. So, minamadali na po namin, may urgency pong instilled in our resolution of these cases. Pero sa under the rules po talaga, it's 60 days, extendable by 30. Yun po yung the timeline that we're working with. Okay. Attorney, mensahe Also, okay, go ahead. Sorry. Okay, sir. Opo. Klaruhin ko lang po, hindi na po kasi probable cause ang pamantayan ng ebidensya. Ano na po yan? Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Mas mataas na po siya than the probable cause quantum of proof before. Binago na po yan. Okay. Director, marami naghihintay dito sa hustisya, sa flood control project. So, attorney, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na sa mga apektadong komunidad na naghihintay nga nitong katarungan dahil even the flood control projects or the ghost projects are still awaiting para sa construction. So, perhaps an assurance from you, from the Department of Justice. Yes, sir. Thank you for that question. We understand po na maraming naiinip, maraming naiinis, maraming nababagod sa nangyayari and the pace by which the resolutions are being processed. But again, it's all part of a bigger process that the justice system makes sure is available, accessible, and fair to everyone.
So in the same way po na nirespeto ng institusyon natin na mga karapatan ng mga nag-complain, kailangan rin po respetuhin ang mga karapatan ng mga akusado, which means that they will have to undergo proper processes in the criminal justice system. So alam po natin dalawa ang steps bago po masampahan in court or bago po ma-conclude ang criminal justice process. Una-una, may filing po ng case with prosecutors. Titingnan po namin kung may sapat na ebidensya para po i-file in court. Pagdating po ng court, magkakatayal pa po doon. And all of this has to be done in a meticulous fashion and in a very methodical way dahil it will be an insult din po to our institutions if we just railroad it for the sake of because importante or para marami naiinis. We cannot be subservient to emotions. Kailangan po natin sundan ang proseso ayon sa batas. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng Department of Justice.